Morning po! Good morning po ulit. So, natutuwa po ako ulit doon sa ating inawit tungkol sa hanggang ang aking kaluluway, ano yan? Mapuspos, no, ng lubusan. Gusto ko lang pong i-share yung word na puspos. Ano po pagkakaintindi niyo pagka puspos ang isang tao? Kapag po sabing puspos, ibig sabihin po noon, parang nakatanggap ka ng sobra-sobra. Para ka bang binuhusan ng ng puspos na puspos ka sa, hindi naman po tubig do, pero for example, puspos na puspos ka sa pagpapala, puspos ka ng pagmamahal, puspos ka ng ano pa ba, ng biyaya. Parang ano po siya, more on yung pakiramdam mo, para kang puno, no? Nag-uumapaw, no? Parang nag-uumapaw ka puspos. Kaya po, usually po, kung saan tayo nagbababad, no, doon tayo, yun yung pumupuspos sa atin. Kaya po pag po tayo ay nagbababad tapos sa gantong bagay, yun ang magpupuno sa atin, yun ang mag-uumapaw sa ating puso. Pero ang gusto po natin, no, na mapuspos tayo ng presensya ng Panginoon. Kaya po hopefully, sa araw-araw po, hindi lang sapat yung tayo ay nagbabasa, tingin rin natin na, Lord, puspusin niyo po ako ngayong araw na ito na yun yung magpapalakas sa atin. No? Especially pag po tayo ay nanghihina. Alam niyo po ba si Jesus, nung siya po ay dito sa lupa, lagi siyang may time na bago daw pa sumapit ang araw, siya ay nagpupunta sa isang lugar na mag-isa lang siya, no? Anong tawag, yung solitude ba tawag doon, no? Yung isa pong lugar na siya lang ang nag-iisa lang siya, tas siya ay nananalangin sa kanyang ama para magpapuspos, para magkaroon ng bagong lakas. Kaya po nawa, maging parte rin po yan ng ating araw-araw na buhay, no, buhay mananampalataya, buhay na meron talagang tunay na relasyon sa ating Panginoon. Yun, gumana. Yan, galing. So, thank you Lord. No? Kaya po ako nag-extra para yun, gumana. So, ngayon po, kung inyo pong naalala, ang atin pong last na pinag-share nung Tuesday ay tungkol po sa pananalangin. O, di ba, para na example po natin yung the Lord's Prayer. No, na bago po yun ituro ng Panginoon, no, sa kanyang mga disipulo, sinabihan niya na dapat importante pala sa pananalangin ang yung hindi ka nagkukunwari, no, hindi maraming salita. Ano lang, simplihan lang, simple, totoo sa puso, no, hindi mo kailangan magyabang, kailangan mo magpakumbaba, no, at nagbigay ang Lord ng parang pattern, no, na kung paano manalangin, na tayo pala ipag nanalangin, ating i-address ang ating Ama sa langit. Pwede natin siyang tawagin na Ama. No? Ito ay para doon sa mga, sabi sa John 1:12, no, kung sino man ang tumanggap sa Kanya, ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, kung inyo pong tinanggap ang Panginoong Jesus sa inyong buhay, no, bilang Diyos at tagapagligtas, or bilang tagapagligtas ng iyong buhay, bilang Panginoon ng iyong buhay, meron po kayong karapatan na tumawag sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So ngayon po, medyo related po itong ating pag-aaralan tungkol sa pananalangin at yung hindi po suko, hindi pagsuko sa pananalangin. Sino po ditong feeling nyo kayo po yung taong mabilis sumuko? Nung konting lang, para mag-aantay ako ng example sa pila, sa Jollibee, nag-ano kasi sa Jollibee. Sa haba ng pila. Haba, ayoko na nga. Dito na nga lang ako sa, hindi McDonald's, yung malapit doon. Sa burger na nga lang ako. Kaya, ako po may time po ako nung, minsan na yan? Franks, Franks na naging Frank na downgrade. Meron po ako nung time na naiinip ako. Kasi medyo inipin po ako minsan. Pumila ako dito, ang tagal nung may mga vouchers silang ginagamit. Ang tagal na ganun. Ito isa, sabi ko, parang nauuna na tong kabila kasi po mahaba yung pila. So, lumipat ako ngayon. Paglipat ko, bumilis bigla ito pala. Bakit yung isang pila bumilis na naman? So, lipat na naman ako. Paglipat ko, ito na naman yung bumilis. Para ito naman yung matagal. So, minsan po, tayo po ay naiinip. Tayo ay, agad, ginagawa na natin yung, yung ating sariling methods o sariling pagsisikap para matanggal yung pagkainip natin. Pero meron pala pong tinuro ang Lord na minsan kailangan nating sa English po, yung persevere. Huwag tayong sumuko. Paulit mag-persevere, magtiis tayo. So ito po ay yung talinhaga o yung parable o yung kwento tungkol po sa
ang biyuda at ang hukom. So sa ano po, ito po sa kultura po ng mga Hudyo noon po sa Middle East, no, doon po sa Israel nung panahon po ni Jesus, pag po kayo ay naging biyuda, kawawa po kayo. Kawawa po ang mga nabubiyuda noong panahon ni Jesus. Kasi po noon, ang mga kababaihan dati, hindi po sila pinapag-aral. Noon po ang mga kababaihan, wala silang boses sa lipunan. Noon po ang mga kababaihan ay nakaasa sila sa kanilang asawa para sa pang-araw-araw na mga pangangailangan. Kasi po hindi po hinahire sa normal na trabaho ang isang babae. Pero buti po ngayon, no, salamat rin po sa Christianity, na ang Christianity po actually ang or si Christ po mismo, no, na binigyan niya ng dignidad ang mga kababaihan, no, nung siya po ay nagtuturo. Kaya nga po sinabi sa Biblia, walang babae, walang lalaki, walang alipin, walang master, walang na po, tinanggal ng Lord, no, yung kumbaga yung social ang tawag doon, hierarchy ba, yung para mas mataas ang isa sa yung isang klase ng tao sa isang tao. Ang sabi ng Word of God, sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayong lahat. Walang mayaman, walang mahirap, walang lalaki, walang babae. Pero po, ito po yung katotohanan, no? Ito po yung resulta ng siguro ng kasalanan, na pag po biyuda ay talagang manghihingi ka talaga hanggang maaari. Tapos po, ito po yung kwento. Tignan po natin, no? Persistent widow. No, ito po. So, babasahin ko na lang po, no, para po tayo ay makakonsentrate sa pakikinig. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag bawalan ng pag-asa. So, ito po sa Luke 18 verse 1 to 8. Ito po yung buong storya. So, nagsimula po si Jesus, no, nag-introduce lang siya, na gusto niyang magturo saan daw, tungkol saan? Para tayo ay laging manalangin, yung kanyang mga tagasunod, laging manalangin at huwag daw mawalan ng pag-asa. So magkasama po, no, medyo pinagsama niya yung dalawang lesson. First lesson, always pray. So yun yung unang lesson ni Lord. Second lesson, don't give up. Don't lose hope. Huwag mawalan ng pag-asa. So ngayon, gusto niya po ito ituro by pag-share ng isang kwento. So, ang sabi dito, sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. So, pause lang po muna tayo. Sa nung panahon rin po ni Jesus, meron po dong mga tinatawag na mga hukom. Sila po yung pag po, for example, may alitan ang dalawang tao, example po, si Pastora Badet at si Ate Mitch, nagkaalitan sila. Parang yung manok ni ay lumipat dito. Tapos, akala niya naliligaw lang, kaso niluto ni ginawang tinola ni Ate Mitch. Tapos ngayon, nag-aaway sila. Hindi. Sino ba ang tama? Kasi tama naman nga na sa kanya yun. Kaso hindi naman niya alam. Kaya para mga layban yun, baka naligaw lang at nang may-ari. So, usually po merong mga social, di ba po, yung kailangan nang may sa inyo, kailangan may mamagitan. At sige, bigyan natin 'to ng tamang desisyon para ma-solve na. 'Yun po ang role ng mga hukom sa isang lipunan, no? Pwede po sa isang barangay, merong merong ganoon rin yung mga barangay captain siguro o kaya yung chief ay mga barangay councilor, mga ganoon. Sila yung nagka-council sa mga tao. Ngayon ito po, yung description ng hukom na 'to, una, walang takot sa Diyos. Pangalawa, wala daw siyang ginagalang ng mga tao. So siguro ang nakukuha ko po dito, hindi po siya feeling ko hindi to mabait, no? Hindi to mabait na tao. Ano ba bang pwede nating masabi sa taong to na hukom? Mahirap lapitan, no? Walang takot, wala siyang pakialam sa mga tao, wala siyang ginagalang, no, kahit na mayaman ka o wala akong pakialam sa'yo, basta kung ano yung gusto kong gawin, yun yung gagawin ko. So, yun po yung picture nitong hukom na to. Tapos, anong nangyari po, dun sa kwento ni Jesus, sa lungsod din yun ay may isang biyuda. So, ito na po yung sinasabi kong biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. So, makita natin na tong biyudang ito, meron pala siyang issue. Hindi na po nabanggit kung ano yung issue na yun, pero naghahanap siya ng katarungan.
No, imagine po ninyo, si Pastora Bade pumunta. Kailangan ko ng katarungan para sa manok ko na niluto ng kapitbahay ko. Parang ano siya, naghahanap siya ng katarungan kasi nga, hindi niya makuha. Parang, ano siya, baka naagrabyado siya at hindi niya nakuha yung katarungang dapat na para sa kanya. So, napunta siya doon, syempre sa hukom, no? So, siguro, nagpunta siya sa bahay or sa office nila. Tapos, ang sabi po, doon sa kwento, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. No? Ibig sabihin, no, imagine nyo, example si Kuya Gerson yung hukom, nagpunta sa bahay. Hukom, judge. O, ano, ay, doon ka, mamaya na. Tapos bukas ulit, judge. Ano yun? O, wala pang bayan. Ano talaga. Basta hindi ko alam kung ano yung dahilan. Basta, judge. Ano yung muna yung case ko? Sige na. Bukas ulit. Kasi mahabang panahon daw siguro paulit-ulit. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kunwari, nainis na si Judge Gerson, no? Kahit ako walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. So nakita ninyo, parang ano ang tawag doon? Narindi na. Tumigil ka na. Gusto ko na Sige na nga. Di ba ganun tayo minsan? Dahil nakukulitan tayo sa isang tao, kahit ayaw mo talaga ibigay yung isang bagay, sige na, ibibigay ko na nga kasi ang kulit mo para tumahimik ka na. So, yun yung po yung nangyayari, no, doon sa kwento. Na nag-give in na rin itong judge na walang takot at walang ginagalang, walang pakialam sa mga tao. Ngayon, ito po yung lesson, no? At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na yon. So, pakinggan, ibig sabihin nga na gusto i-emphasize na nag-give in dahil sa kakapilit, katok no, dun sa kanyang bahay para tingin ng katarungan. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Araw-gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. So, ang gusto pong ituro ng Lord no, sa atin, kung yung isang hukom na walang takot, walang ginagalang, walang pakialam sa mga tao, ay nag-give in sa mga makukulit na paulit-ulit, ano pa kaya yung mabuting Diyos? Na pag tayo ay patuloy na nananalangin, hindi ba't papakinggan niya tayo? Hindi ba't ibibigay niya yung katarungang hinahanap natin? Minsan, may time talaga minsan na sa ating perspektibo ay ang tagal. Lord, ba't ang tagal? Ayoko na nga mag-pray kasi para pong yung nakapila, no, ang tagal mo sa pila, pero ayoko na nga. Tawa na ako mag-pray, parang wala namang nangyayari dito sa pinagpe-pray ko. No, sa perspektibo po natin, natatagalan tayo. Pero sa perspektibo po ng Panginoon, no, na nakakakita, no, na siya ay hindi siya nakatali sa kagaya natin sa oras. Ang Diyos po ay pangwalang hanggan, no? Ano po siya, hindi siya nakatali sa past, present, and future, o hindi siya nakatali sa oras natin. Tayo po ay nakatali sa oras. Lagi po tayong, yung oras natin ay lagi papasulong. Hindi natin alam ang bukas, hindi tayo pwede bumalik, mag-rewind, pero ang Panginoon, nakikita niya ang buong picture. No? Nakikita niya ang past, ang present, ang future, nakikita niya ang ating puso, nakikita niya ang totoong nilalaman ng mga motibasyon natin. Nakikita niya kung tayo ba ay anong klaseng tao talaga sa totoo. Baka sa panlabas, ganito tayo, pero sa panloob, meron ba tayong gantong deep, napakalalim na pagkatao natin. Nakikita po yun ng Lord. Kaya meron po siyang ibang kaparaanan sa mga bagay-bagay. Hindi po siya agad na pag hiniling natin ay binibigay niya agad. Hindi po ganoon ang Panginoon dahil hindi alam niyang hindi makakabuti yun sa maraming tao. Pero po tayo, ang lesson ng Panginoong Hesus sa atin, lagi kayong manalangin at huwag kayong susuko. Huwag kayong mawawala ng pag-asa pag kayo ay nananalangin. Kagaya nung biyuda, no? Dahil siya ay talaga naghahanap ng katarungan. Hindi po manok yun, in-example ko lang po yun. Pero siguro malalim na bagay yung kanyang yung kanyang pinaglalaban. Kaya pray siya ng pray. Tayo po kaya, ano po bang mga pinaglalaban natin sa buhay?
na baka po parang 2 araw pa lang tayo nagpe-pray, suko na tayo agad. No, iyo bang pinapanalangin ang iyong family na makakilala kay Lord? Inyo po bang pinapanalangin ang inyong mga kasama na may sakit o kapamilya na may sakit? Inyo po bang pinapanalangin ang kalagayan ng iyong family na makaahon sa hirap? No, minsan po mabilis tayong magreklamo kay Lord, pero parang 2 araw pa lang sumuko na tayo manalangin. No, 1 minuto lang tayo nananalangin, tapos 2 araw lang, pero feeling natin iniwan na tayo agad ng Lord. No? Pero ang gusto sabihin ng Lord, wag tayong sumuko manalangin. Wag tayo mawala ng pag-asa. Dahil ang pangako po ng Panginoon ay hindi ba't ibibigay ng Lord yung katarungan na hinahanap na ating hinihiling. No, 'di ba po tayo napag-aralan natin kahapon na ang Diyos ay patas, siya ay makatarungan, no, hindi niya hahayaan na hindi maparusahan ang mga nandadaya, no, ang mga yung mga masasama. Kaya po darating po 'yon isang araw, mabilis. Kaya ito po yung sinasabi ko na minsan po partially, yun po ay fulfill ng Lord, nagbibigay ang Lord ng katarungan. Pero po kasi hindi po yun ng lahat. Pag po dumating ang Panginoong Hesus, no, mabilis lang po ang judgment, napakabilis. Agad. Magugulat po ang mga tao, no, na pag dumating ang Panginoong Hesus, no, justice will be served. Justice will be, hindi po pwedeng hindi po pwedeng makalampas ang mga taong may kasalanan. May kasalanan sa Diyos, mga nandaya, mga pumatay ng tao, mga kung ano-anong mga masasamang bagay ay bibigyan ng katarungan ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya po kung feeling po ninyo kayo ay naabuso, kayo ay agabriado, kayo ay nagawa ng masama, kung kayo ay feeling nyo ang unfair ng nangyari sa inyo, no, dahil sa ibang tao, manalangin lang po kayo kay Lord. Siya po ang magbibigay ng katarungan, no, sa lahat ng mga bagay. Kaya po ang gusto ko pong iwan na application sa atin, wag po tayong sumukong manalangin. Talaga pong mabilis po tayong sumuko na mag-pray, nakakalimot tayo mag-pray. Minsan madalas nakakalimot tayong magpasalamat, nakakalimot tayong parang ano po ba? Importante sa ating isang bagay pero hindi talaga hindi tayo ganoon ka desperado. No, kaya po minsan nga ay para bang 'di ba pag po tayo ay meron tayong anak, for example, isang nanay may anak, naghihingalo na ang kanyang anak, na kailangan makahanap ng gamot. Hindi po ba lahat angin niya, magdadrive ng mabilis. Tao po. Kailangan ko po ng gamot. Parang talaga yung merong desperation, no? Desperado tayo dahil mamamatay yung anak nung nanay na yon. No, kaya po pag po tayo ay nananalangin, gaano ba tayo kadesperado doon sa ating pinapanalangin? Minsan po kulang lang tayo talaga sa desperation kay Lord. Kaya po hindi nasasagot ang ating mga panalangin. Minsan madali nga tayo sumuko. Kaya po, encouragement namin sa atin ay tayo susuko. Lagi tayo manalangin. At ito po ang huli. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. So ito po, yung salita ng Lord, agad na ibibigay ng Panginoon, ng Diyos, ang katarungan kung tayo po ay hindi susuko. Ngunit, sa pagbabalik ng anak ng tao, ito po ay si Jesus, sa pagbabalik ng anak ng tao, kasi siya po ang magpapataw ng hustisya, ang Panginoong Hesus. May daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. So ito po yung tanong na parang para po niya sinasabi, pag ako ay dumating para ibigay ko na ang katarungan, meron pa kayang matirang nananalangin? Meron pa kayang matitirang mga hindi sumusuko sa kanilang pananampalataya? Na until then, di ba, meron pong sinabi sa ang Panginoong Hesus, ang mga maliligtas ay yung mga magtitiis hanggang sa huli. Hanggang sa huli. Kaya po yung faith po ay lagi po itong may kasamang pag-aantay. Hindi po faith yung pagka hiningi mo kay Lord, bigay sa'yo agad. Hindi po natin kailangan ng pananampalataya doon, na pag hiningi mo, ayan na agad. Lord, gusto ko po nito, ayan na agad.
Lord, ano yan? Parang genie na po yan, di ba? Na parang, Lord, your wish is my command. Maano ka sa, tatlong kahilingan. Lord, ang kahilingan ko, una ko kahilingan, gawin mong 10 ang kahilingan ko. pero daw ganun, para daw unlimited na wishes. Pero hindi po ganun ang Lord. Ang gusto ng Panginoon ma-develop yung trust o yung faith natin sa Kanya. Kaya minsan dinedelay po niya, no? Minsan dinedelay. Madalas po actually kaya rin niya dinedelay ang kanyang katarungan dahil gusto niya magpakita ng kahabagan sa tao. No, na minsan po kaya po hindi paagad niya binibigay yung katarungan na karapat dapat dun sa taong yon kasi inaantay niyang magsisi yung taong yon. No, kaya po, pero ang challenge mo ng Lord, no, pag siya kaya ay dumating, pag siya ay bumalik na para maghatol ng katarungan sa lahat ng mga tao, yun nga, tayo pa rin ba kaya ay nananalangin? O pagdating niya, ay ito si ganito, ay si Pastora Ara, sorry. Wala si Father Tito eh. Nanalangin siya ng 5 araw. Tapos after nun, wala na, ayaw na niya. No, parang wala na yung pananampalataya. Hindi na siya humawak, tumigil na siya. So ano kaya ang aabutan ng Lord? No, pag po siya ay bumalik na dito sa lupa, pagka sasagutin niya lahat ng mga panalangin ng mga tao ng kumpleto na, tatanggalin niya na ang kahirapan, tatanggalin niya na ang kasalanan, tatanggalin niya na ang mga kalungkutan natin, ang mga luha natin ay kanya nang papawiin. No, sino kaya yung mga matitirang mga nananalangin at humahawak doon sa pangako ng Panginoon? So ito po ay isang challenge para sa atin na tayo po ay magpatuloy. Napaka-importante po ng pananalangin. No, ang pananalangin po ang nagpapakita ng ating pagtitiwala kay Lord. Ang tao pong hindi nananalangin ay para niyang sinasabi sa Panginoon na, Lord, kaya ko na hindi na kita kailangan, kaya hindi na ako hihingi ng tulong sa iyo. Pero po ang taong nananalangin araw-araw na, Lord, tulungan niyo po ako. No, yun po yung mga taong umaasa sa Panginoon. At naniniwala po ako na sasagot po ang Diyos. No? Hindi po si Lord parang tao na hindi tumutupad sa usapan. Ang Panginoon po ay tapat sa kanyang mga pangako. Naging, po siya, kahit po feeling natin walang nangyayari. Pero meron po, no? Pinakita po yun ng Panginoon sa kanyang mga pinangakuan noong libu-libong taon nang nakakalipas. Hanggang ngayon, tinutupad pa rin niya. No? Example po dito yung kay Abraham. No, si Abraham, pinangakuan ng Lord na yung mga angkan ay gagawin kong pagpapala sa buong mundo. Ngayon po na yung mga mga nanggaling kay Abraham na mga angkan niya naging pagpapala po sa mundo. At ang pinaka-best na pagpapala ay ang Panginoong Jesus. Noon na nanggaling yun sa linya ni Abraham. Kahit kay David, binigyan po ng Lord ng mga pangako si Haring David na ang haring manggagaling sa iyo ay maghahari magpakilanman sa katuwiran. So yun po ang Panginoong Jesus at napakarami po na mga pagpapala no na tinutupad ang Lord sa mga pinangakuan niya. Kaya po tayo rin ang gusto po natin papabilang tayo doon sa mga tao na parte tayo ng mga pangako ng Diyos. Kasi po yung covenant promises po ng Lord o yung tipan kung saan andun po yung mga pangako, mag-a-apply lang po yon para doon sa mga sumasampalataya kay Jesus. No? Doon lang po ma-apply yun. Hindi, yung isa pong mana, meron po, ako po isang akong kayamanan. Yung aking mana po ay hindi ko ibibigay sa kung sino-sino lang. Ibibigay ko yon sa mga anak, No, yung akin pong mga promise, no, yung mga blessing ng ay ibibigay ko sa mga aking mga anak. Kaya po, para po tanggapin natin yung mga pangakong ito, dapat maging parte tayo ng family. At yun nga po ay nangyayari pag ating tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya yung ginawa ni Jesus para sa atin. So, yun po ang ating mensahe sa araw na ito. Wag po kayong sumuko. Magbigay po kayo ng oras sa pananalangin. Kaya po rin kami ay nagsasend rin ng mga prayer point. Pag po, may time po na hindi kami nakapag-send ng prayer point, ipag-pray nyo lang ulit yung pinakahuli.
No, kaya po kung meron pong ibigay ang Lord sa inyong pananalangin. No, magbigay po kayo ng time. For example, sige, 6 o'clock bago ako maligo, magpe-pray muna ako. O kaya mga 9:30 o 10 o'clock bago ako matulog, mananalangin ako sa Panginoon. Ito yung mga ipapanalangin ko. O kaya sa break, o pag sa break, after ko kumain, magbibigay ako ng mga 3 minutes para mag-pray. Minsan po kailangan talaga ng yung intention, no? Kailangan nating isanayin ang ating mga sarili para po hindi natin malimutan, no, ang napakalaking pagpapala ng pananalangin at hindi po tayo sumuko. Ano nga yung pray, ano ba yun? P-R-A-Y. Ano po doon? Ay, push ba? At push. I-push mo yan. Ang ibig sabihin po ng push, P, pray you until something happens. Yan. Pray until something happens. No, push. No, pag po ating pinupush, para po nating tulak lang ng tulak, push lang ng push, pray lang ng pray. Until something happens. Hanggang sumagot po ang Lord, ay tayo ay huwag tumigil sa ating pananalangin. So, amen po ba? So, tayo po ay pagsumuko at yun naalala ko nga lang na higit po doon sa mga sinasagot na panalangin ng Lord o hindi niya sinasagot ng mga panalangin, parang ang naano ko is yung importante sa paningin ng Lord ay kung tayo ay nanatiling tapat sa pananalangin. So, yun yung pinakamahalagang aspeto doon. Kaya kahit na parang ang tagal ng nating pinapanalangin, wala pang sagot, patuloy pa rin tayong manalangin kasi yun yung tinitingnan talaga ng Lord. Baka nga, kaya hindi pa niya sinasagot ay tinetest niya ang bawat isa sa atin kung tayo, hanggang saan tayo, kung tayo ay mananalangin na hindi susuko. Naalala ko lang, okay lang ba na magkwento ako? Naalala ko lang po yung isang kwento tungkol sa, ko alam kung may nakapagkwento na nito. Meron daw pong isang Christian na sundalo, pauwi na siya sa kanyang hometown, sa kanyang bayan, at siya ay nakisakay, no, sa isang pribadong sasakyan. Pinara niya at siya'y pinaunlakan naman na, sige, sakay ka, sabay ka sa amin, pauwi doon sa sa bayan na kanyang uuwian. Kasi along the way naman, although yung taong yon na nasa private car, mas malayo pa ang pupuntahan. So itong Christian soldier na to, ay habang nasa biyahe sila, mahaba yung biyahe, nagkaroon siya ng pagkakataon na bahagi na ng mabuting balita ang taong ito na nagpasakay sa kanya. Hanggang sa nung nakarating na siya doon sa kanyang bababaan, ay din nagpasalamat sa kanya yung may-ari ng pribadong sasakyan, binigyan siyang calling card. Sabi niya, pag napasyal ka doon sa bayan namin, mas malayo pa puntahan mo ko. Ito yung calling card ko. So, tinanggap niya, naghiwalay na sila. Makalipas ang maraming taon, napasyal yung sundalong iyon doon sa mas malayong bayan kung saan nakatira yung apparently mayaman pala yung kanyang nasakyan, no? At may-ari pala ng kumpanya. So, hinanap niya, based doon sa calling card, hinanap niya yung building. So, nandun na siya, hinanap niya yung taong yon. Nabalitaan niya, namatay na pala. Namatay na pala yung taong yon. Di nalungkot naman siya. Pero sabi nung kumausap sa kanya, andito actually yung asawa niya. Gusto mo bang makausap? Nagkaroon siya ng idea. Sabi niya parang, ay sige, baka pagkakataon na mabahagi ko rin ang salita ng Diyos sa kanya, ang mabuting balita. Sige, pumayag siya. So, nakipagkita siya doon sa asawa nung mamang yun na namatay na nga. At then nagpakilala siya, sabi niya na na-meet nga niya, kinuwento niya yung storya na na-meet niya yung asawa niya, minsang siya'y pauwi, at nais din niya na ibahagi ang mabuting balita doon sa asawang babae, yung binahagi din niya doon sa asawa nga niyang lalaki na yumao na. Hindi pa niya nasisimulan yung mabuting balita. Naiyak na yung nabiyuda na asawang babae. Nagtataka siya.
Tapos sabi nung asawang babae, hindi ko alam na sinagot pala ng Panginoon yung panalangin ko. Apparently, yung asawang babae matagal na palang Kristiyano. Tagal na siyang nakilala sa Lord at pinapanalangin niya sa Lord ng napakatagal ng panahon na maligtas yung kanyang asawa, makakilala din sa Panginoon. Kaya lang hindi sinasagot ng Panginoon ang kanyang panalangin. Hanggang sa yung araw na hinatid nung mayamang lalaking yon, yung soldier na yon, nung pagkababa niya, na-aksidente pala yung sinasakyan nung mamang yon. At doon nga siya namatay. So, akala nung asawa niyang babae ay wala, hindi sinagot ng Lord ang kanyang panalangin kasi nga nakamatayan nung asawa niya. Pero nung narinig niya yung kwento nung sundalong iyon, talagang umiyak siya, nanghingi siya ng tawad sa Lord kasi parang dahil doon ay sumama ang loob niya sa Panginoon. Pero hindi niya alam, all those years, so sinagot pala ng Panginoon ang kanyang panalangin up to the last minute ng buhay ng kanyang asawa. Kaya hindi natin alam na yung mga pinapanalangin natin, hindi natin alam baka sinasagot na ng Lord. Lalo na sa mga tao na nais nating makakilala sa Panginoon. Malayo sila sa atin, wala tayong opportunity na makontak, makausap sila. Patuloy lang natin silang ipanalangin hanggang sa huli. Hanggang sa huli kasi hindi natin alam paano kikilos ang Panginoon. No? So patuloy natin silang ipanalangin. Amen. Yun. So yun yung gusto kong i-share. Thank you po. Thank you po, Ate Ara, no? Kaya, minsan nga po, huwag tayong tumingin doon sa unanswered prayers, no? Ang tignan natin na, Lord, kayo po ay faithful, kayo po ay maaasahan, kaya pray lang po tayo ng pray, no? Kaya yun po yung gusto namin iiwan, wag po tayo sumuko sa ating pananalangin. So, thank you, Lord. Meron po bang gusto mag-share ng, baka po may gusto kayong karagdagang i-share? Ayun. Dun po sa sinabi po ni Pastor, ay yun nga po yung manalangin lagi at huwag mawawalan ng pag-asa. Sa akin naman po, kung yung kunento po ni Ate Ara ay patungkol dun sa kanyang asawa, ay ako naman po ay isa sa, alam ko naman po siguro narinig na ng ilan, pero ang isa pong halimbawa sa buhay ko ay yung si Papa. Yan, si Papa po ay hindi rin siya sumuko sa pananalangin at hindi rin siya nawala ng pag-asa. Ano po? At isa nga po sa pag-asang iyon ang naging bunga ay ako po bilang isang anak na hindi niya po ako tinigilan sa panalangin. So, ang Lord po ay sa buong pamilya siya po ay kumikilos. Kung ay pinapanalangin po natin ay ang ating anak, sasagot po dun si Lord dahil ako po ay isa sa naging bunga ng isang tatay na hindi sumuko sa pananalangin at hindi nawala ng pag-asa. At doon naman po sa kwento ng isang asawa na hindi nawala ng pag-asa na makakilala ang kanyang asawa sa Panginoon, ay sinagot din ng Panginoon. So, alin man sa miyembro ng ating pamilya ang gusto nating makakilala sa Panginoon at mas maganda ay buong pamilya, isa lang po ang tatandaan natin na ang Diyos po ay nakikinig. Dahil sinabi niya po yun sa kanyang salita sa Exodus chapter 3 na alam ko ang lahat ng iyong hinagpis, nalalaman ko at nakikita ko ang lahat ng iyong paghihirap. So, lahat po ng bagay sa ating buhay, alam po yan ng Panginoon. Ang kailangan lang po nating gawin ay sabihin sa Kanya ng buong puso, ano ang kailangan mo? Katulad po ng tanong ng Panginoon kay Bartimeo, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? At yun po ang nais itanong din sa atin ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? At kung meron po kayong kahilingan, hilingin nyo na po iyon dahil ang Diyos po ay makikinig, ang Diyos po ay naghihintay. Amen po. Po at Badet. So, meron po gusto mag-share ng karagdagan? Baka po meron po merong naituro ang Lord sa inyo. Si Ate Mitch. Ate Mitch. Ako yung ano po, pag nag-pray tayo, lalo na para sa family natin or sa ibang tao, hindi lang tayo magpipray. Lalo na kung kaligtasan yung hinihiling natin sa Diyos para sa kanila. Kailangan makita din sa atin
Halimbawa, pinagpipray natin na mabago yung buhay ng pamilya natin, mabago yung pananaw nila sa buhay. Kailangan ganun din tayo sa kanila. Kumbaga, makita sa atin na tayo din na bago. Kasi kung hindi naman nila makikita sa atin yon, parang magiging ano nila yun eh. Doon pa tayo mahuhusgahan. Oo, sumasagot ang Lord sa panalangin, pero siguro nagiging matagal din dahil sa atin. Minsan gusto na sigurong ibigay ng Lord yung panalangin natin, kaya lang hindi niya magawa kasi nga hindi rin naman nakikita sa atin ng tao yung ipinapanalangin natin. Kasi kahit ako po, answered prayer din yung family ko dahil hindi naman talaga ako yung nanalangin para sa pamilya ko. Pero sa pagkaalam ko, nung makwento sa akin nung pinsan ko na dalaga pa daw siya, nagpipray na siya para sa pamilya namin. At nung malaman niya na buong pamilya na kaming na born again, doon niya sinabi sa akin na ang tagal na panahon ko kayong pinagpipray. Kasi nag-umpisa doon sa dalawa kong kapatid nung sila'y umalis na nakakilala sila sa Panginoon. Tapos ako naman nung umuwi ako ng Ginyangan, nakakilala ako sa Panginoon. Pero yung magulang ko hindi naman agad-agad. Dumaan pa sa nagtatago pa ako. Tinatakasan ko si Ate Annabel para lang hindi makapag-Bible study sa bahay. Pero nung talagang pag si Lord kumilos, kahit anong ayaw mo, kikilos at kikilos yan. Kung paanong inayawan ko noon na mag-Bible study sa bahay, hindi lang pala ako yung iba Bible study. Pag alis ko, sumunod yung magulang, yung nanay ko. After ng ilang linggo, tatay ko naman, hanggang sa lahat na kami na born again. At yun ay bunga ng panalangin din ng isang tao. So, hindi lang siya parang mananalangin lang tayo. Kailangan din talaga kumikilos din tayo. Siguro dahil dun pwedeng mapabilis o mapatagal yung, yung pagsagot ng Panginoon sa ating panalangin. Thank you, Ate Mitch. Habang nag-share po si Ate Mitch, may naalala akong quote. Pero hindi po ito sakto, no? Pero parang ang gustong sabihin nung thought o nung idea ay sometimes gusto po natin na pag tayo ay nagpe-pray, we want God to change the situation. Pero actually, what God wants is when we pray, God wants to change us first. No? Na gusto ng Lord na hindi agad baguhin yung sitwasyon, pero ang unang priority ng Lord, tayo muna yung baguhin sa ating pananalangin. Kaya yun po ang ating baunin sa ating pananalangin sa araw po na. Kaya ipag-pray din po ninyo ang ating company, ang Rospan. No, isa pong malaking bagay ang pananalangin na magpatuloy po na i-bless ng Lord ang Rospan, o isama nyo na rin ang Lopez Trading na pag po kayo ay 10-18, no, yung Rospan group of companies, no, pag po kayo ay nagpe-pray, isama nyo na rin po, no, ang itong lugar po na ito na pagpalain ng Lord, maging pagpapala po tayo sa maraming tao. At habang pong pinagpapala tayo rin ng business, pagpalain din natin ang business sa ating mga pananalangin at ang ating family. Napakarami po nating kailangan ipanalangin, pero minsan hindi man po baguhin agad ng Lord ang sitwasyon. Ang importante, binabago tayo ng Lord habang tayo ay nananalangin. So, amen. Tayo po ay tumayong lahat. Sa ating pong pagtatapos ay hingin po natin na selihan ng Lord ang mga bagay po na ito sa ating puso, at maging mga tao po tayo na mapadalanginin, no, sa lahat po ng bagay, at bibigyan po tayo ng Lord ng success, no, ng katagumpayan na nanggagaling sa Kanya. Panginoon, salamat sa muli po ninyong pagpapaalala sa amin patungkol po sa pananalangin. Dalangin po namin na hindi lang po kami mananalangin ng isang beses o 2 beses o maging 10 beses lamang, but Lord, maging lifestyle namin na hindi po kami susuko, Lord God, until Lord, mayroon po kayong gawin, Panginoon. Or minsan, pag niman po namin makita na ito po ay sinugot nyo na, Panginoon, nawa ay magtiwala po kami sa inyo pong puso, sa inyo pong karakter, na kayo po ay isang Diyos na tapat, na sumasagot sa mga panalangin ng inyong mga anak. So Lord, kagaya nga po ng nakwento kanina nila Pastora Ara, ni Pastora Badet, Panginoon, na minsan ay yung mga nananalangin para sa amin ay later on na nila nakikita
Lord, yung bunga ng pananalangin nila. At ganoon din sa amin, Panginoon, minsan ay hindi namin makikita yung bunga ng mga pinapanalangin namin, but alam namin isang araw, ito po ay inyo pong sasagutin dahil kayo po ay tapat. At inyo po ring hahanapin, Lord, pag po kayo ay bumalik dito sa lupa, Lord, hahanapin ninyo ang mga patuloy na nananampalataya at dumadalangin, hindi po sumusuko, hindi nawawala ng pag-asa. At nawa ay maging isa po kami sa mga taong yon na hindi po kami susuko sa aming pananalangin, sa aming pagpapakita ng nabagong buhay, Panginoon, at baguhin niyo po kami habang kami ay nananalangin at sa inyo pong panahon, inyo rin pong babaguhin ang sitwasyon namin, Panginoon. So, bless you po, Lord, ang aking mga kapatid sa kanila pong pagtatrabaho. Lord, bigyan niyo po sila ng kalakasan, ilayo niyo po sila sa mga sakit, sa mga aksidente, Panginoon. Kung may mga nararanasan namang sakit ang ilan sa amin, kami po ay tumadalangin ng inyong pong kagalingan, Panginoon. At i-bless niyo po ang buong business, Lord. Maging mabunga po ang business this day, Panginoon. At sa buong linggong ito, at nawa rin ay panalangin namin na kayo po ang maging reason namin kung bakit namin ito po ginagawa, Panginoon, na ang lahat ng aming ginagawa ay maging pagsamba sa iyo, Panginoon. So, salamat, Lord. Asayuhan niyo po ang lahat ng aming tinanggap sa araw na ito para po sa iyong kapurihan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Thank you po. Thank you po.